Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ng salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning! Magandang umaga po sa lahat. And say hello, good morning! Una si Sister Lerma. Magandang umaga, Sister. And of course, sa lahat natin mga kaibigan na nagpiprepare pa, lalong-lalo yung mga pumapasok. Tulad ni Ma'am Oops. Yeah, mukhang malakas yung audio. Okay, thank you very much. Okay, pakiano na lang po yung monitor natin. Ngayon naman ay sobrang lakas yata yung ating audio. Okay, feedback. Good morning and saying hello kay Pastor Emelito. Magandang umaga. And thank you very much for sharing always kay Pastor Emelito Conta, watching from sa Visayas, Pastor, ano? O dito sa Luzon. Good morning. Magandang umaga. And a person, hello sa mga kaibigan, kay Ma'am Caroline watching from Canada. Nandiyan yan, pero wala pa dyan sa ating community chat. You're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration, live. Ngayong araw po ng Lunes, today is Monday. Okay, ngayong Monday ay June 8 na, June 8, 2026. Ayun, malapit na naman tayong magkita-kita, Pastor Emelito. Mga nakakalahating taon na. Good morning at kumusta naman po ang buhay-buhay natin kay Lerma Balahadja. Hello, sis. Magandang umaga niyan. And I hope you're doing good.
Okay, habang nagpe-prepare nagpe-prepare yung iba, yung iba, may may echo daw. echo daw. Oo, nagkaroon ng echo nagkaroon ng kanina, kanina, gawa ng malakas yung yung aking monitor. Kita, Pastor. Yun. Ayun. Nagkakaroon ng echo. ng echo. Sige, siguro, Sige, siguro, ano na yan. ano na yan? Ah, Check natin ulit. Para may finalize na yung ano yun. Good morning. Magandang umaga. Ma'am Maripas, kumusta yung event kagabi? Paki-check na lang kung may echo pa. Ayun. Nakakaroon ng echo nga. Sige. Okay, paki-check na lang po kung nawala yung echo para tayong nanggaling sa ano ayun, pinapakinggan ko kasi yung monitor. This is the first time wala akong kasamang technical person na mag-check eh. Kayo lang. Okay na po ba yung ano yung sound natin? Wala nang echo? Paki-check lang po ah. Okay na? Okay. Magandang umaga. Greetings. Nandyan po lahat yung mga tawag dito, yung mga binabati ko dito na para hindi na ako magbasa, nandyan na yung listahan mismo sa harapan. Okay, and of course, good morning. Magandang umaga kay Master Ludi Jugilion. Hindi ako nakapunta sa event natin kahapon gawa ng masyadong hectic po yung schedule, at the same time ay etong weather nga na hindi maganda yung weather patungo diyan sa Pangasinan. So, di bale, extending my regards na sa reunion kagabi or kahapon na nag-enjoy kayo. Pagkakataon po na rin sanang makapasyal kina Ma'am Marilo, ang ating magandang secretary noong araw. Okay na po, parang mahina ang sound sa akin. Naka full volume na ako. Mahina ba? Okay. Pero mukhang malakas naman ah. Kaya, oo nga. Sige, subukan natin i-adjust. Sige, subukan ko. I-adjust natin na sandali lang. Parinig na lang po kung ano. Parang mahina ang sound sa akin. Naka-full volume na ako. Nag-audio checking pa tayo. Pasensya na po. Ano ba dapat ng ano dito? Ayan. Hello, mic testing 1, 2. O baka bumalik yung echo. Anyway, kumusta po yung kaganapan kagabi? Mukhang anong oras po kayo naghiwalay kagabi sa reunion? Nakakamiss talaga pagka tuwing may reunion. Yan ang pinaka-the best na ginagawa po sa buhay natin kapag may reunion. Gawa ng sa tagal nating nakikita-kita. Hindi nakita-kita. Yan. Tapos, siyempre, tumatanda tayo. Samantalahin natin hanggat malakas ika nga ang ating mga tuhod. O, diba? Ma'am Maripas, pakicheck nga po kung okay na yung ano mo, yung volume mo. Ayan. Ni-adjust ko rito kung okay yung volume. Pagka hindi, adjust natin ulit. Okay na po ba? Alright. Tayo po ay magsisimula sa ating pagbubulay-bulay. Yung ano mo, yung volume mo. Maaga naman kaming nagsiuwian. Mga 5 p.m. Maaga po kayo nagsimula. Di bale? At nag-enjoy naman kayo. At nagkita-kita ulit. Mukhang hindi ko nakita si okay na
store. Yun lang, may echo na naman. Yun, may echo, dalawa. Yan, nagkakaroon ng echo. Okay, check natin tong ano. Baka sakaling wala na. Okay. Check. Pasensya na po doon sa mga bagong pumunta ay nakapasok at nag-check. Baka hindi na kayo bumalik. Kaya huwag kayong aalis. Kahapon, inaayos ko rin to. Kaya lang mahirap talaga kapag walang listener sa labas. Ayan. Kaawaan tayo ni Lord at makisama yung ating audio. Kasi nung nakaraan ay mahina. Mahina yung sound dahil mukhang may mali. Mukhang may mali doon sa mga settings. Okay, try natin ulit. Hello. Mic test. Check. Okay na po siguro yan. Paki-check na lang po. Okay na? Amen. Okay. Praise the Lord. So magandang umaga and welcome back. And of course, and hello kay aking beloved brother, Sam Bungabong. And siyempre, ang kanyang butihing may bahay. At saka yung mga kapatiran natin dyan sa CMC, nagkita-kita rin kahapon sa pananambahan. Okay, Ma'am Lerma, good morning in regards din kay Brother Jose. Ayan, check ko lang po sa aking monitor. So, okay na yan. Praise the Lord. Lagyan ko na ng tape para hindi magalaw. Ang oras mo natin, we have more 3 minutes before 6 o'clock in the morning. Maliwanag na sa labas. Ngayon po ay araw ng Monday, June 8, 2026. Ang bilis talaga ng araw. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay mula sa Matthew 5, yung tinaguriang Sermon of the Mount. Ating pinamagatan ang ating episode ngayon, episode 39 na po tayo. May pagpapala pa ba kahit mahirap ang buhay? Ayon sa Matthew 5, 1-12, tatalakayin natin, pagbulay-bulayan natin kung sino yung mga tunay na mapapalad. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na tagapakinig, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating Living Word Web Radio, the live podcast, ang inyong voice of inspiration across the airwaves. Okay, and of course, and hello kay Brian Cart, Dalit. Sige. Thank you very much for tuning in at sama-sama tayong nagbulay-bulay para tayo ay magkaroon ng pagkaing spiritual sa buong maghapon. Kasama niyo muli ako ngayon upang pagbulayan at pag-aralan ang salita ng Diyos. Nasaan ka man ngayon, sa bahay, sa trabaho, nasa biyahe, o nagpapahinga, o nasa higaan pa rin, magandang umaga, magandang gabi. Gabi po sa Canada. Yan po si Ma'am Caroline, watching from Canada. Dalangin ko na ang mensaheng ito ay maging pagpapala sa iyo. Pagpapala sa ating lahat. Ito po ang Matthew 5, 1-12, ang sermon sa bundok or Sermon of the Mount. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo. Ang mga pinagpala. Verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Verse 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig.
Verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Verse 8, pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Verse 10, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na tawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat, Ama, sa muling araw na ito, panibagong araw, Lunes. Nawa, O Lord, ang iyong presensya ay sumaamin. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang katotohanan ng iyong kaharian. Turuan mo kaming mamuhay ayon sa mga kapagpalang itinuro ni Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo magpatuloy, greetings sa bago nating tune in, ang dating si Sir Rolando Jake Fernandez. Thank you very much and thank you for watching, of course, and hello sa mga kaibigan, kapatid dyan po sa Isabela, sa pangunguna ng ni Beloved Roman Dagdag as pastor. Ito po ang background ng talatang ito. Ang Ebanghelyo ni Matthew ay sinulat ni Matthew, isang dating tax collector or maniningil ng buwis na naging alagad ni Jesus. Sa Matthew 5, Kabanata 5 ay nagsisimula ang tinatawag na Sermon of the Mount, ang pinakadakilang sermon na ipinangaral ng ating Panginoong Jesus. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpapala ay nakikita sa pera. Yan po yung labanan dito sa mundo ngayon. Mag-aral kang mabuti, mag-training kang mabuti para makapasok ka sa trabaho at kumita ng pera. So dito po sa mundo ay naniniwala sila ang pagpapala ay galing sa pera, sa katanyagan, kapangyarihan at tagumpay. So yan po yung mundo natin. Yan po yung mga patuntunan dito sa mundo. Ayan. Good morning din kay Brother Alejandro. Good morning, Brother Chairman, and God bless you always. And of course, kay Manny Gadingan Nantes. Good morning po, sir. Watching from Isabela. Okay, thank you very much for listening. Regards po dyan sa Isabela. Ingat po kayo lagi. Okay, balik po tayo. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpapala ay nakikita sa pera. Yan po yung resulta ng ating pagsisikap dito sa mundo. Katanyagan or fame, kapangyarihan, yan, lalo na sa mga politiko, no? Kapangyarihan at tagumpay sa mga mag-aaral. Ngunit tila yata binaliktad ni Jesus ang pananaw ng mundo. Nasa opposite side po ang pananaw ng ating Panginoong Jesus, na kung saan iyan din ay itinuturo sa atin. Itinuturo niya kung sino ang tunay na pinagpapala sa mata ng Diyos. At narito ang ating pinakaunang paksa. Ang mga taong tunay na pinagpapala ng Diyos. Una ay pinagpapala ang mga umaasa sa Diyos. Ayon po sa ating nabasang verse 3. No?
Mapalad ang mga dukha sa espiritu. Ang dukha sa espiritu ay hindi nangangahulugang walang halaga. Ito ay kinikilala na wala siyang may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Tanging Diyos lang ang inaasahan ng kanyang pagpapala. Alam niyang kailangan niya ang biyaya ng Panginoon dahil wala siyang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Narito ang isang ilustrasyon. No? Isang bangkang may butas. Isang bangkang may butas ang hindi makakatawid sa dagat kung hindi ito tutulungan. Di ba? Pagka may leak. Naranasan na namin yan dahil ako po ay scuba diver. No? Nagkaroon ng leak yung bangka. Hindi kami nakatawid at hanggang sa tumaob yung bangka, doon na lang kami, nakahawak kami doon at maghihintay kung walang dumating na rescue. Ito ay tuluyan ng tataob. So mga scuba divers sa Pujera nangyari sa amin yun. Nagkaroon ng butas yung bangka gawa ng tumama sa bato. So wala kaming inaasahan kundi ang rescue na darating at salamat naman sa Diyos dumating ang rescue tulong. So ganyan po ang tao na walang kapag wala ka ng malalapitan, napakalapit na iisipin mo ang Diyos kapag walang tulong. So, kalimitan po na nangyayari yan. Pero kapag marami ka, parang ang Diyos mo yung pera. Yung mga pagpapala mo, yung mga kaban mo, no? Maraming laman yung account mo. Ganyan po, minsan ang mga taong walang Diyos. Pero kapag nagka-problema, pagka nagkabutas yung kanyang bangka, lumalapit sa Diyos. Amen. Kapag kinilala natin ang ating pangangailangan sa Panginoon, doon nagsisimula ang tunay na pagpapala. Ang unang hakbang patungo sa langit ay hindi pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Humility. Ang pangalawang points na sa ating paksa o sa ating pinagbubulay-bulayan ay pinagpapala ang mga nagdadalamhati dahil sa kasalanan. Mapalad ang mga naghihinagpis. Sabi dito sa verse 4, hindi ito simpleng kalungkutan. Ito ay kalungkutang dulot ng pagkilala sa kasalanan at pagnanais na maging malapit sa Diyos. Kapag ang isang anak ay nagkasakit sa kanyang ama at tunay na nagsisisi, hindi siya matutuwa sa kanyang pagkakamali. Siya ay umiiyak dahil nasira ang relasyon. Ganyan ang puso na nais ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay nagdadala ng tunay na kaginhawaan. Kaya purihin po ang Panginoon dahil kapag nakikita natin na merong isang taong nagsisisi, sabing ganun ay libu-libong anghel ang natutuwa sa langit. Purihin ang Diyos. No? Ito po ang pangatlo, pinagpapala ang may kababaang loob. No? Ito po yung nagpapakumbaba, may kababaang loob. Mapapalad ang mga maamo. Ang kaamuan ay hindi kainahan. Diba na? Minsan tayo pagka binubuli, pag nakakarinig tayo ng mga masama sa mga ibang tao, nandoon pa rin yung ating kababaang loob sa kanila. Actually, ito po yung lakas. Kung kailan tayo nagpapakumbaba, ay nagiging mas malakas tayo at kontrolado ang Diyos. Ang kabayo ay makapangyarihan, di ba? Ngunit kapag ito ay napaamo, nagagamit ito ng maayos. Nasasakyan mo, napapatakbo mo, maraming naitutulong sa iyo ang isang kabayo. Ganito rin ang taong nagpapasakop sa Diyos. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga taong mapagpakumbaba. Kaya panatilihin po natin ang ating attitude na maging mapagpakumbaba. Naalala ko noon, ang hirap talaga magpakumbaba, lalo kapag inaatake ka. Yung hindi ka tinitigilan. Parang parang gusto mong mag-revenge. Pero dahil po sa ating kababaang loob ng Diyos sa atin, ay nagkakaroon po tayo ng spirit of humility.
Ang pang-apat po sa verse 6, ang sinabi rito ay pinagpapala ang gutom at uhaw sa katuwiran. Okay? Your tears of peacefulness at yung katuwiran, ano bang ibig sabihin, pinagpapala ang gutom at uhaw sa katuwiran. Ang tao ay nagsisikap para sa pagkain kapag siya ay gutom. Diba? Katrabaho kang mabuti para meron kang makain. Ngunit gaano kaya kasabik? Gaano tayo kasabik sa salita ng Diyos? Ito po nga po itong ginagawa natin, pagbubulay-bulay. Araw-araw pong merong live podcast. Ito po ay araw-araw na salita ng Diyos, na kung saan ay tinawag nating wisdom. Kakaroon tayo ng naririnig natin ang boses ng Diyos sa magitan ng podcast na ito, sa ating live. Ang ating pong pinagbulay-bulay ay mula sa salita ng Diyos. Narito ang isang ilustrasyon kung paano ang OFW ay nagtitiis ng maraming taon upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang buhay ng kanyang pamilya. Dapat din tayong magsikap at hanapin ang katuwiran ng Diyos. Amen. So, ang ating pong pagsisikap ay sa magitan ng pagbubulay-bulay, pagpipray, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag mas hinahanap natin ang Diyos kaysa sa mga bagay sa mundo, pupunuin niya ang ating kaluluwa. Ang sabi doon sa Matthew 6:33 ay, hanapin niyo muna ang kaharian ng langit. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Sabi doon. Ito po yung panglima ayon sa verse 7, pinagpapala ang maawain. Okay? Ito po yung mga merciful. Naawa sa mga taong nakakaranas ng paghihirap. Maraming mga taong naghihirap sa ating paligid. Kung meron din lang naman tayo, pwede naman nating bahaginan. Ang taong nakakaranas ng awa ng Diyos ay marunong ding magpatawad. Ito po yung pinakamahirap na isa. Yung pagpapatawad, lalo kapag malalim na yung ginawa. Yung malalim na yung ginawa niyang pagbibigay sa iyo ng sakit. Ang hirap magpatawad. Siguro alam mo yon, no? Magandang umaga rin and welcome back kay Pastor Limuel Tumanda. And of course, and hello kay Reverend Roger Ibalo, our senior pastor. Magandang umaga, sir. Pastor, thank you very much for listening. Okay, ito po yung panglima. Ayon sa verse 7, no? Pinagpapala ang maawain. Ay, natapos tayo doon. Ang taong nakaranas ng awa ng Diyos ay marunong ding magpatawad. Yan, ang ibig sabihin. Maawain. Yes, totoo po yun. Ikaw ba, kapatid, madali kang magpatawad? Yung bang tipong ginawang ka ng kalokohan ngayon, pero mga after 1 minute dahil narinig mo na nag-sorry, pinapatawad mo na. Paano kung hindi nag-sorry? Huh? So may mga umaabot pa yan ng taon, buwan, taon na lumipas. Hindi pa rin niya mapatawad. At kapag nakikita niya yung taong yon, kumukulo yung kanyang dugo. Pero yun po mga kapatid, yun po yung mga taong walang Diyos. O maaring sinasabi nilang kilala nila ang Panginoon, pero wala sa kanilang buhay. Walang totoong espiritu sa kanilang buhay. Mahirap pong magpatawad. No? Mayroon ako isang kwento dyan. May isang lalaki na pinatawad sa malaking utang. Ngunit ayaw niyang magpatawad ng maliit na pagkakautang sa kanya. So madalas ganito. Madalas ganito tayo. Gusto nating patawarin tayo ng Diyos. Ngunit hirap tayong magpatawad sa iba. Paano po tayo manalangin ng pagpatawad sa Diyos kung tayo mismo ay hindi makakapagpatawad sa ibang tao? Meron namang nagsasabing, pinapatawad ko siya pero ayoko nang makita ang pagmumukha niya. Mga minamahal na kapatid, ito po ay sad reality po sa atin. Ang hirap po talagang magpatawad.
Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, sa biyaya ng Diyos, ay nakakapagpatawad tayo. Ang biyaya na natatanggap natin ay biyayang dapat ibahagi. So, alam niyo po, hindi lamang po sa pera yung tunay na biyaya. Yun pala ay yung isang biyaya kung bakit tayo tinawag na mapalad. Ay meron tayong pusong mapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Ito pa'y panganim, ayon sa verse 8, pinagpapala ang mga may malinis na puso. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa panlabas, nakikita niya ang ating puso. Actually po, ang ating Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas nating imahe o sa ating panlabas na anyo, kundi tumitingin siya sa ating puso. Ang maruming salamin ay hindi malinaw na nakakakita. Ganito rin ang pusong puno ng kasalanan. Ngunit kapag nilinis ng Diyos pag nilinis ang Diyos ang puso natin, mas nakikita natin ang kanyang kalooban. Hindi po tumitingin sa panlabas ang Diyos. Nakikita niya po yung puso natin. Nakikita niya yung kagandahang loob natin. Nakikita niya yung buong buhay natin inside. Ito po yung pangpito ayon sa verse 9, pinagpapala ang mga taga-mapayapa or blessed are those peacemakers. Ikaw ba ay peacemakers or ikaw yung troublemaker? Sa panahon ngayon, maraming tao ang marunong magpasimula ng gulo, ngunit kakaunti ang gumagawa ng kapayapaan. Tayo pong mga mananampalataya ay tinaguri ang peacemakers. Sa tahanan, sa simbahan, sa komunidad, maging instrumento po tayo ng pagkakasundo ng iba. Alam niyo po na mahilig akong makisawsaw dyan sa politika. Pero ngayon ni isa ay hindi ako nakikisawsaw. Anyway, may karapatan tayo, pero hanggang doon lang. Hindi yung panggulo. Hindi yung gagatungan mo pa. No? Hindi yung nabasa mo, share ka agad, magkukomento ka ng negative. Hindi po yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Ang nais niya ay maging ma-instrumento tayo ng pagkakasundo. Maging instrumento tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, lalong-lalo na sa gitna ng politika. Marami po akong kaibigan. Halimbawa, dito na lang, no? Sa kabila, sa green, sa pula. No? Although, siyempre, meron siyang kulay ng politika, may kulay din ako ng politika, ganyan. Kaya lang, bilang isang Kristiyano or bilang katulad nito sa mensahe natin ngayon na pagbulay-bulayan natin, no? Tayo daw ay dapat magkaroon ng espiritu ng taga-mamayapa or peacemaker. Hindi po tayo troublemaker, kundi peacemaker po tayo. Ito po ang ayon po sa verse 10 and 12, 8, pinagpapala ang tumatayo para kay Kristo. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi laging madali. Mahirap po talaga. You have to sacrifice yourself. May pagkakataong tayo ay pagtatawanan, lalaitin, o uusigin. Ngunit sinabi ni Jesus, magalak kayo. Amen? Magalak tayo kapag tayo ay inuusig o nilalait. Alam niyo po, ang mga unang Kristiyano ay nawalan ng ari-arian, nawalan ng kalayaan, at maging buhay nila. Ngunit hindi nila iniwan si Kristo. Yan po yung mga nauna, yung mga buhay nila, apostles, yung mga apostoles, mga tagasunod ni Kristo. Sila po yung nawalan ng mga ari-arian, kalayaan, maging buhay nila ay naging buwis. So, ang sabi ng Panginoon, kung nararanasan ninyo ngayon, may nauna na sa inyo. Maging ako. Diba ang Panginoon natin ay pinako sa krus. Alam nilang ang gantimpala sa langit ay higit na mahalaga kaysa anumang mawawala sa lupa.
Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa papuri ng tao, kundi sa katapatan sa Diyos. Ayan pa yun, mga ako. Ako ang gumawa niyan. Ako yung no. Ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa papuri ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, ito po yung ating conclusion. Bago po tayo magtapos, may mga bago pa tayong dumating. Ayan. Greetings. Nandiyan na pala si Ma'am Caroline. And of course, kay Ma'am Teresa Fong Oswald. Magandang umaga po. Okay, ito po yung ating pagtatapos. Ang mundo ay nagsasabing mapalad ang mayaman, mapalad ang sikat, mapalad ang makapangyarihan. Yan po yung mundo. Ito pong ginagalawan natin, sila daw yung mapapalad, may mga kotse, mga bahay, sikat sila, may kapangyarihan sila. Pero ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Mapalad ang mapagpakumbaba, mapalad ang mga nagsisisi, mapalad ang mga maawain, mapalad ang mga may malinis na puso, mapalad ang nanatiling tapat kahit inuusig. Ang tunay na pagpapala ay hindi nakasalalay sa kalagayan ng buhay, kundi sa ating relasyon sa ating Panginoon. Paano po natin mai-apply sa ating buhay ang mga napagbulay-bulayan natin ngayong umaga? Ito po ay 3 hamon sa ating buhay. Ako ba ay tunay na umaasa sa Diyos? May bahagi ba ang aking buhay na kailangan pagsisihan? Pangatlo po ay, handa ba akong mamuhay ayon sa mga pagpapala ng kaharian ng langit? Mga minamahal na kapatid, sa inyo pong pagbubulay-bulay sa inyong tahanan, sa inyong pag-iisa, kung meron po kayong Bible, basahin niyong muli at namnamin na kung sino ang tunay na mapalad. Walang-wala ka mang pera ngayon, purihin ang Diyos dahil tinagurian kang ikaw ay isang mayaman. Mga minamahal na kapatid, lagi po nating tandaan, ang atin pong mga inimpok o mga inipon dito sa lupa, lahat po ng mga bagay na yan ay lilipas. Lahat po ng mga bagay na yan ay kakainin ng kalawang, anay. Mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Mag-impok po tayo ng mga bagay na hindi po pansamantala, kundi pang walang hanggan. Dahil babalik muli ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa at kukunin niya tayo at yung pinangako niya. Dahil doon sa langit, meron tayong mansion, meron po tayong lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin. Ano yung mga pinagkaloob? Ang sabi niya, ako'y babalik, sabi niya, at yan ay pangako ng ating Panginoon. Kaya may nagawa ka na bang mga bagay na hindi mo pa nagagawa para magpuri sa Panginoon? Kaya sama-sama po tayo, mga minamahal na kaibigan. Sama-sama natin purihin ang Diyos. Sama-sama po tayong magbulay araw-araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito po sa Living Word Podcast, live web radio. Ako po ang inyong lingkod sa Panginoon. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na episode 40 na bukas. Tandaan, ang tunay na pagpapala ay hindi kung ano ang meron ka, kundi kung sino ang kasama mo. At kapag kasama mo si Kristo, tunay kang mapalad. God bless you. Tayo po ay sumaglit na panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay sa amin ng inspirasyon. Nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ang aking kaibigan na sa kabilang screen, dalangin ko, O Diyos, na samahan mo siya sa kanyang laban, sa kanyang paglalakbay sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos,
sa araw-araw na pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat o Diyos dahil tinuro mo sa amin ang tunay na kayamanan. Kayamanang walang hanggan, kayamanan sa langit. Pagpapay mo po ang bawat isa. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Tapos na po tayo at maraming salamat po sa muli pagkikisama ulit. At sana bukas ay magkakasama ulit tayo. Purihin ng Panginoon. Greetings sa lahat ng mga kaibigan natin. And see you again tomorrow. At mangyari lang po ay paki-follow and share na lang po yung ating page o ang video ito. Thank you very much and God bless. Mabuhay puli tayo at humayo po tayo na magkaroon po ng kalakasan. Maraming salamat. God bless to everyone. Amen.